Yung sarili kong negosyo, nag-start ako 2008. Nung mga panahon po na ako ay nag-deliver ng tubig, na-experience ko rin po yan. Paano palakasin yung water station, alam ko kung paano mag-liquidate ng galon, kung ano yung maluwag na date ng monthly na payment ninyo, yun pong ilagay niyo. Sa La Union, mostly, nakukuha namin tubig doon, maalat eh. Pinakamadaling intindihin na processing ng water station, yung tubig madumi. Siyempre, kung mas maraming madumi, mas maraming tatapon. Pag sa laundry po, kapag maalat po yung water source, masisira yung laundry mo eh. CPR, registration ng bote, filtration ng tubig, AVR, yung mga tubo na high quality, dyan po kami nag-spend ng pera instead na sa freebies. Pinaka-high-end namin yung 9 technically. Etong nasa likod ko ngayon, ito yung package 10. Kasi yung isa, 2 years to pay, yung isa, 1 year to pay. Kaya ka kumuha ng high-end kasi gusto mo ng good service and good quality drinking water. Ito po yung nire-recommend ako, ganito, 1 tonner. Lumalaglag na lang yung yellow po dyan. Nako, nagdigbigla sa 9 cup. Yung kontrata, papaltan mo na yan. Sinabi ko na po. Papakumpalit po ako ng 20 eh. Sakto na po yun kasi 35 working days pa ako. Almost 2 months ako kap eh. Pag inabutan pa ako ng holiday, na-extend yun kasi 35 working days ang usapan eh. Ay mag-eleksyon pa tayo ng kwan. Yun. Sa mga holiday, di kasali sa bilang yun kap. Mga tao ko nagpapahinga eh. Tsaka ang ganda ng tingin ng mga tao sa negosyo mo na, ay, ito palang kinabit ni Kap, quadruple membrane, fully automatic. Mga tao ngayon, Kap, naintindihan na rin. Ano yung binibili ng tubig? Maganda pala yung makina, kaya maayos yung lasa ng tubig. Sabi nyo nga, may tubigan sa inyo, hindi nyo naman gusto yung lasa. Iba po kasi yung amoy. Parang Ba't may amoy? Kaya baka nakalimutan pong mag-backwash. Kasi nga manual. Binili yung automatic eh. Kahit di mo bantayan eh. Ako nga Kap eh, hindi ko po kayo kilala. Pero kita mo, kalakas ang loob ko. Kunin mo installment to. Ilang taon na sir na kanyo to? Na business nyo? Yung sarili kong negosyo, nag-start ako 2008. At least 17 years na ngayong kasalukuyan. Ako naniniwala ako na kung ano yung talagang tinanim mo, yun yung tutubo. Hindi pwede nagtanim ka ng mansanas, tumubo orange. Imposible po yun. We plant at its own kind. Kumbaga, pag mabuti ang itinanim mo, mabuti rin yung tutubo. Talagang ito na negosyo. Nung nagsimula ako, water station ako. Yung kinukwento ko sa'yo na I have 4 na water station. siyempre pinag-aralan niya na. Ngayon, yung mga bad things na nangyari sa negosyo, sinolve ko na. Kumbaga ganito, naging successful water station operator muna ako bago ko magbenta ng makina ko, ng produkto ko. Kaya kung magkakaroon ka ng struggle or problema doon sa negosyong tinayo nating dalawa, kasi tinayo natin dahil partner mo ko eh, you can count on me kasi kaya kitang matulungan. Alam ko kung paano solve yung problema kasi nung mga panahon po na ako ay nag-deliver ng tubig, na-experience ko rin po yan. Paano palakasin yung water station, alam ko kung paano mag-liquidate ng galon, marketing, kumbaga yun na importante. Yung mga ups and down ng mga water station, na-experience ko din yun. Siyempre, kung ano yung mga ayaw kong ma-experience mo pa, sinolve ko na. Lalo, sir, pinakamahirap, sir, yung machine mo pag lagi sira. Sipin mo, Kap, ganito. Ang regular customer mo sa isang araw, 300 container. Sabihin mo ng 300 pamilya yun. Tapos nasira yung makina mo. 300 pamilyang umaasa sa'yo. Ay, nag-deliver sa atin, lagi sira yung makina. Lagi sira makina. Close na. Ganun talaga mangyayari. Pag lagi sira makina, magko-close talaga. Kaya ako po, yung makina ko, kahit masunog yung RO pump ko, magagamit mo yan. Kahit motor ko nasunog, magagamit mo yan. Kasi nilagay ko ng mga bypass system yan para hindi sumakit ang ulo mo eh. Habang naghihintay ka ng after-sale service ko, nagagamit mo pa rin. Nagaya ko, may client ako, taga Iloilo pa yung iba, taga Bohol pa yung iba. Alam mo, Kap, kapag pinadalan ko ng pyesa, sila nagkakabit eh. Tuturuan ko lang, video call. Tuturo ko lang kung paano gagawin mo. Nakukuha naman po. Hanggang ngayon, maganda naman po ang serbisyo namin sa kanila kahit through cellphone. Kailangan lang gamitin natin yung technology na meron tayo ngayon. Kung dati, nung panahon ng traditional business Kap, hindi pa uso internet, talagang mahirap. Pero ngayon, napadali na eh. May video call, may troubleshooting. Ito, video mo sa part na to. Yan, pindutin mo lang to. Ay, sir, okay na, mandar na. Okay na. Yung manual nun, pupunta ka pa ron. Ang problema lang Kap, pagka yung mismong kliyente ko ay ayaw sumunod dun sa instruction namin. Problema talaga. Hindi, may warranty to. Puntahan mo to. Patay tayo dyan. Pipindutin mo lang yung reset. Okay na. Ayaw mong pindutin. Hindi, may warranty. Puntahan mo. Meron ako na experience Kap. Pinapunta agad ako. Puerto Princesa, Palawan. Ginawa mayaman naman siya. Alfred, hindi. Sira yung makina.
Puntahan mo to. Binuk agad ng ticket. Pak. Ako walang nagawa. Nakabook ng ticket. Sige, flight ako Palawan. Nakabook ako 4 days. Pagdating ko doon, alam mo nangyari, Kap. Hindi nakasaksak yung makina, kaya ayaw umandar. Ayun lang. Saksakan, di ba? Ganyan, outlet negative di ba? Ganyan, saksak. Baka ganyan lang yung isa. Kung ginawa niya, tumawag, Alfred, assist mo ko, paano gagawin ko dito? Ayaw mandar. Malalaman ko naman through video call Kaya pagdating ko doon, ginanong ko lang yung saksakan, Tsuk. Okay na. Wala sa lugar. Nag-island hopping akong bigla. Kaya enjoy ko. 4 days yun Kaya lang yung abala sa Juan. I don't think na abala yun, Kap. Kasi part po ng negosyo namin, puntahan talaga yung mga kliyente. Kumbaga kapag may problema, talagang part na yun. Trabaho pa rin, hindi abala yun. Swerte ko nga, may ganun kabait na customer. Libre ticket ko agad Ang masakit nga lang, Kap, kung may commitment ako sa iba. Nung araw na yun. Noong nagsisimula ako, pwede yun. Ngayon, di. Iba ng tao pa pupuntahin ko. Kasi marami na rin naman ako naturuan. Marami tayong technician. Ilan sila dyan? 65 na tao ko dyan. Pagka bakante isa, patakbihin ko isa. Usually, Kap, di na nangyayari yun. Yung pupuntahan pa, di ba? Cellphone lang. Yung iba nga po, Sir, pagka kailangan namin ng filter, ng selyo, paano gagawin namin? Pupunta pa kami dito. Taga Quezon Province kami. Hindi na po ba uso LBC sa inyo? Tsaka JRS? Hindi na po ba uso? Hindi, di ba? Ang mura ng padala. Di, padala ko na lang. Kaysa pupunta ka pa rito, padala natin. We make it convenient Ginagawa na yung kontrata. Piniprint na ulit. Kape, Kap. Gusto mong kape? Sige sir, baka mas masarap ang kape rito. Nako, kape rito. Manscape kasi kayo, man. Ako din, isang cold coffee nga dito. Papunta lang ako ng menu rito. Nandito si Kape. Sir. May coffee shop kasi ako doon sa kabila. Manscape, para sa mga kliyente ko yun. Kasi po yan, tingnan mo, nasa bukid yan Sino nang pupunta dyan para magkape? Kaya tinayo ko po yan. Kasi marami pupunta dito, yung mga walk-in, kagaya ninyo. Yung iba, galing taga Bohol, galing taga Ormoc. Lalayan ng lugar. Yung first payment mo, ang gawin nyo na lang doon, Kap, pataan mo ng 3 months. At least, ang laki ng pataan. Mapaagaman kami, okay lang, walang problema. At least, hindi na kayo nahihirapan. Mas mabigyan ko kayo ng extension, yun ang mas maganda sa part ninyo. Okay lang po sa amin yun, walang problema doon. Kung ano yung maluwag na date ng monthly na payment ninyo, yun pong ilagay ninyo. Kesa naman sa maaga ka nagbayad, bounce naman ng cheque, ayoko nang ganon. Bigyan na lang kita ng palugit. Di ba? Wala nang stress sa kawan natin. Hindi ka galit sa akin, hindi rin ako galit sa'yo. Taga saan po kayo? La Union? Ako. Mag-business po kayong dalawa? Actually, si ma'am meron na siya. May water station na kayo, ma'am? Or ano po ba? Laundry, water station? Laundry, tsaka water station, tsaka ice machine. Wow, dami niyong business, ma'am. Lahat po meron kayo nun. Wow, congrats. Kayo po, ma'am, mag-business kayo ng 3. Laundry, water station, tsaka yelo. Galing Pero ang re-recommend ko, ma'am, kung mag-yelo ka, wag na yung ganito. Kuha na tayo ng mas malaki. May parating ako mga 1 tonner, 2 tonner, at saka 5 tonner. Cube or tube, meron ako, ma'am. Tube ang parating ko ngayon. Kapitana, thank you so much, Sa San Fernando, La Union, ang kagandahan po doon, ang dami ng negosyo doon na pwede nyo supply ng yelo. Tapos kukunti yung supplier ng yelo. Hi, sir. What's your name? Joseph. Ano po ba ang una nyo gustong pag-usapan natin ngayon? Sa refilling at Refilling. sa ice. Pag refilling po, ma'am, syempre, ma'am, we have to consider your budget. Ano po ba yung nilook up nyo na budget para dito sa refilling? Kung ano po ba yung tubig sa amin? Sa La Union, mostly, nakukuha namin tubig doon, maalat Medyo brackish. Kapag doon po, 9 ako Pero kapag talagang tubig alat yung nakukuha namin, nagte-10. Kagaya mga kinabit namin doon, naka-10 na po sila. Kasi alat talaga yung tubig na nakuha namin. So, yun ang problema. Pero kung makakuha tayo ng fresh water sa La Union, better. Sa amin kasi fresh. Maganda Sa po yung Bangar fresh. kasi kami. Bangar. Oo, maganda pa ang tubig sa Bangar. Pag part na ng San Juan ba yun? Doon. Maalat San Fernando, San Juan, sir, tapos Yan. Hindi naman lahat. Halos lahat. Maalat na tubig na kukuha namin. So, yun ang isa sa struggle namin doon. Disadvantage po, ma'am, kapag ang water station po ay maalat yung water source na nakukuha, syempre, lumalaki ang maintenance. Lalaki kasi ang filtration na gagamitin. At the same time, kukunti yung tubig na nakukuha. Pinakamadaling intindihin na processing ng water station, yung tubig madumi. Syempre, kung mas maraming madumi, mas maraming tatapon. So, yun po ang problema. Pero kung fresh water, ma'am, kahit malabo yan, kahit makalawang, mabaho, may amoy, or chlorinated, basta hindi po maalat, kayang-kaya po niyan linisin ng system. Nakokonti yung tatapon. Wag lang po yung maalat, kasi pag maalat, mas maraming tumatapon. Pag sa laundry po, kapag maalat po yung water source, masisira yung laundry mo Kasi sinasabi nila, sir, pagka may refilling ka, Maglo-laundry ka. Ako hindi. Kasi tinry ko siya, tinikman ko siya mapait. Kaya sabi ko, masisira yung machine ko, kaya hiniwalay ko yung laundry. Yung laundry po, may
may sariling treatment po talaga yan. Kaya ang mga binibenta naming laundry system dito, sabi nila, bakit yung sa'yo mas mahal ng kaunti? Kasi kaya mas mahal ako ng kaunti, yung mga kailangan mo sa negosyong laundry, nilagay ko. For example, bibigyan kita ng package, kasama ng filtration doon. Kahit may water station ka pa, kasama na to talaga, may filtration ka. Ang reason, ina-avoid namin, for example, nawasa po kayo. Yung nawasa po, nag-flushing ng water, padumi yung tubig na papasok. So, pupunta yun sa mga damit. So, nasisira po yung laundry shop sa mga customer. Kapag naman deep well, kung walang filtration, nagkaroon ng pagtibag ng lupa or buhangin, pupunta ulit sa mga laundry yun, sa labada mo. Kaya kailangan po ng filtration. Ngayon, sa mga water refilling station naman, ganun din. Yung mga reject water, pwede namang gamitin, pero kailangan i-treat pa rin. Kailangan namin ng filtration. In-include ko na po sa mga packages namin, yung mga filtration na yun. Kaya mas mahal. Yung iba kasi, sinasabi nila kung mas mahal kasi ang dami daw freebies. Hindi namin kayo sisilawin sa freebies. Kasi ang gusto namin, ibigay sa inyo yung quality ng materyales, hindi yung freebies. Kasi yung freebies, pwede nyo bilhin sa labas eh. Yung mga boteng ganyan, yung mga hanger, sabitan, sabon, pwede nyo bilhin sa labas yan. Yung for example, yung freebies namin, yung mga FDA registration, DTI, mga certification na kung ano-ano pa, CPR, registration ng bote, filtration ng tubig, AVR, automatic voltage regulator, yung mga tubo na high quality, dyan po kami nag-spend ng pera instead na sa freebies. Na technically po, in the long run, yun din po yung mas kakailanganin mo kaysa naman sa yung water station mo, for example, gawa ngayon, bukas sira o after 1 week, sira ulit. Ayaw namin ng balik-balik. Kumbaga gusto namin, pag in-install ko sa'yo yan, ang intindihin mo na lang i-manage mo yung business mo, not yung maintenance na itong mga kinabit namin. Kasi kapag pati maintenance, puro trouble na nangyayari, sasakit ang ulo natin parehas, ma'am. Hindi lang kayo sasakit ang ulo, pati ako kasi may warranty lahat ang makina ko. May kontrata tayo, may lifetime service warranty, 1-year replace sa mga parts. Kapag binigyan kita ng pangit na quality ng materials, ma'am, sa una magkaibigan tayo, pag lagi na sira yan, galit ka na sa akin, madam. So, yun ang ina-avoid namin. So, paano procedure or process na gagawin? Sa, ano po ba? Sa laundry or what? Sorry, daming kasing negosyo eh. Sir, sa Water station muna. Okay, pag sa water station po, ma'am, ang process po namin, pili muna kayo ng machines na pasok sa budget ninyo. yung sinasabi mo nga. Recommended ko. Pag yung 10, high-end yun, magandang klase yun. O package 9. O, 9 na lang tayo. Pinaka-high-end namin yung 9 technically. Etong nasa likod ko ngayon, ito yung package 10. Yan naman po, dinesign ko po yan ng double pass system. Na kung saan, purified na siya, ipipurified pa ulit. Ginagawa po namin yan sa lugar na kung saan maal talaga yung tubig. So, kung yung tubig na nakuha namin sa'yo, ma'am, hindi naman maalat, pasok ka na sa 9. Okay na tayo sa 9. Pero kung talagang maalat, ma'am, wala tayong choice. Ayan talaga. Paano dapat? Kailangan namin ma-water sample, ma'am. Kailangan po namin ng makapagpunta sa inyong lugar, ma-test namin yung tubig para ma-customize namin yung makina. Ganun po. Yung package 9. Ang 9 is 478, kasama na yung AVR doon. Fully automatic system. Yung ice machine po, kalahating tonelada, 545. Ayan. Yung malaki na po yung sinasabi ko. Kapag po lumalaki ang makina po, mas nagiging matipid. Doble kasi ito eh. 100 kilos lang yun sa inyo. 195 yun eh. Parang na-doble lang din. Opo, pwede po. Check it. Check niyo po. Nagdadag daw si ma'am. Kung ako, hindi yan. Kung kayo yung 1 tonner. Mas maganda po yung malaki. Ito po ginagamit lang to, hindi talaga pang negosyo, pang restaurant. Bitin ka dyan. Kung 100, dami lang. Yung cost mo sa kuryente, padagdag ng padagdag. Compare sa isang malaki, isang bigla, isang kuryente lang yun. Pag-operate, laglag ng laglag, isang tonelada. Mas matipid po yun sa kuryente. Although Prada ko din yan. Siyempre gusto natin makapag-deliver ng mas maraming yelo. Kapag ka ito, mabibitin ka na dyan. Last price mo po, sir. Last price? Yun na po yun. May discount po 20,000 yan, di ba ate? Yes, sir. Oh, may 20k discount. Hello po, magandang araw. Sabi ko nga, the more na lumalaki ang makina, the more naging efficient po siya pagdating sa kuryente. Ginagawa ko pa lang yung price list kasi, sir, kuya. Parating po yung 20 units ko. Dami niyong gusto mong business ng yelo. Yelo din sila. Ito, may yelohan na po si ma'am. La Union. Kayo po ay taga... Ang kagandahan lang po sa amin, mabilis naman po ang after sales natin pag sa launching. Wala tayong nagiging problema. Yung ganyan na machine yung Package 9? 478 po. Pero kapag nag-cash basis po kayo, last 30,000. 448. Sa installment po, 0% interest kami. Ilang percent yung down? At least 50%. Meron kami 40% down. Bakit may option C? Kasi yung isa, 2 years to pay. Yung isa, 1 year to pay. Ginawa namin ganito. Option A, cash basis. Bayad ka ng kalahati. Yung kalahati, after namin ma-install, bayaran mo ng buo. That's option A. Option B, bayad ka ng 40%. Remaining balance would be 1 year to pay. Option C, bayad ka ng 50%.
Yung another 50%, 2 years to pay. Walang interest lahat yun. Ano kami dito magnegosyo? Pag nag-negosyo kami, papautang kami, wala kaming tubo. Kasi gusto namin, mabili nyo yung gusto nyo talagang unit. Kasi kagaya yung kanina, si Kapitan, package 5 lang daw siya eh. Package 4 nga lang nung una eh. Ayun, nag-usap kami, ganyan, package 5. Tapos eventually, nang pinaliwanag ko, ano ba yung difference ng 9 sa 5? Ayun, naging 9 na rin. Kasi if you want the best, go for the best. Ganito lang yun eh. Alfred, ano pinagkaiba ng package 4 do sa package 9? Demo ko ulit sa inyo, ma'am. Ulitin ko ha, ganyan. Oh. Okay, for example, ito yung package 4. 1 bottle. Ang puhunan mo rito, 4 na piso. Ito, package 9, 4 times na mas malakas sa production. Pero 4 times na mas matipid sa kuryente at sa tubig. Ito ay 4 na piso ang puhunan. Dito, piso na lang puhunan mo. 4 ito eh. Sa isang oras na umandar to, gumawa ka ng 4 na piso. Sa isang oras na umandar to, gumawa ka ng piso. Kasi ang bilis niya mag-produce. Yun ang difference. Mabilis ang service mo, yung tao mo, mabilis ang delivery, mabilis ang production ng machine mo, at mas maliit ang costing mo. Bakit mas maliit ang costing? Kasi nga quadruple membrane niya. Ang kinocompute natin, kung ito ay 4 na oras umaandar, ito po 1 oras lang may 4 ka na. Simple. Ganon din sa yelo. Pag lumalaki ang yelo, naging efficient. Kaya nga po yung iba, kahit magbagsak ng presyo, ba't hindi nalulugi? Kasi nga po, malalaki yung makina. Napakalaki ng advantage. Hindi siya dahil sa, gusto ko high-end, hindi. Kaya ka kumuha ng high-end kasi gusto mo ng good service and good quality drinking water. Mabilis mag-produce, mas mabilis ang delivery. Dapat ba magkaakibat talaga yun? Hindi naman. Siyempre, depending on your budget pa din. So, kung uunahin nyo po, for example, ay water station, okay din po yon. Services po ang water station. It always depend on the budget eh. Magkano po ba ang budget na pinag-uusapan natin, di ba? Kung 500,000, pang water station pa lang muna yon. Pero mas ano ako dun sa ISA. Hindi. Kasi yellow maganda, no? Kanya lang yung yellow natin, 1.6 million po yun. Pwede po kayong mag-down ng kalahati. Tapos yung kalahati, 6 months to pay. Pwede po ako doon. Wala pong interest yun. Sa laundry naman, wala pa kaming installment sa laundry kasi dealership lang po kami. Kami po yung dealer sa Pangasinan. Hindi po talaga amin yung company. Hindi kami nagmamanufacture niyan eh. Unlike kay ice machine at kay water station, kami mismo nagmamanufacture. So that's why nabibigay namin ng installment. Ma'am Jessa, padala nga ako rito ng prices na ginagawa natin kanina. Thank you. 1 tonner. Pag sinabi 1 tonner, 1 tonner. Kaya lang nagbabawas po tayo ng at least 10% dahil sa init ng panahon. Sabihin mo ng ganun. Sa mga yellow business po kasi, for example, in-import natin sa ibang bansa. Sa kanila malamig. So yung panahon doon, of course, kapag dineclared natin na 1 tonner, dahil 1 tonner naman in order talaga natin, hindi makapag-produce natin ng 1 tonner kasi nasa mainit na lugar tayo. Siya may yeluhan eh. Para hindi kayo magagalit sa akin, no? Mag-differentiate na agad kayo around 10% to 20% o 1 tonner. Kapag napakainit ng panahon, tapos mahina ang voltahe ng kuryente, wala tayong choice doon, syempre matagal lumamig. Syempre yung electric requirement niya, hindi na ibibigay. Lalo ngayon, pag summer, may fluctuation eh. Napansin nyo? Sobrang fluctuated. So pag fluctuated, epektado rin yung production natin. So yun yung kinoconsider po natin. Sabihin mo na, sir, 1 tonner yung binili mo, pero nabigyan kita ng 800 kilos, eh okay na ako doon. Happy na ako doon, sir. Hindi na kita in-scam doon, sir. Kahit sa mga water station, kahit sa mga machine, for example, binili mo sa akin 3,000 gallons per day, pero yung tubig mo, kadumi-dumi. 2,000 gallons lang makuha ko dyan. Kasi madumi yung tubig eh. Nagdidepende tayo sa water supply, nagdidepende tayo sa voltage ng kuryente. Yun, mga ganun. Dumami na yung yeluhan niya, 4 na ba? Oo. Pag natuloy yung business natin, eh, pwede bang mapasyalan yung meat shop ninyo? Process meat? Anong brand? Opo, process meat. Anong brand? Kabanatuan's Finest. Kabanatuan Finest. Kami po yung manufacturer. Baka gusto nyo magdagdag ng meat, baka nabibiting kayo. Kabanatuan. Ito po yung nire-recommend ako, ganito, 1 tonner. Lumalaglag na lang yung yellow po dyan. Opo, yan yung nakita ko. Tube po ito. Ngayon ito po, pwede po namin to 50% down tapos 50% installment. Walang tubo. Pero pag cash, 100,000 discount. Ganun. Gosh. Yun. Sketch pa lang to eh. Huwag nyo tignan yung likod. Mga ID ng anak ko yun eh. Kasi parating pa po yung 20 units namin, ma'am. On the way na po yan. Kumbaga pag nag-order ka sa akin, hindi ka maghihintay ng matagal. Kasi yung iba, naghihintay talaga 4 months, 3 months. Yan po, on the way. Meron tayong 2 tons, meron 3 tons, may 5 ton, may 10 ton. Hanggang 30 tons meron tayo. Pang start business, okay po yan. Yan po, sasabi ko pang start ng negosyo. Kasi po ito, ma'am, huwag ka magagalit ha. Yung tinayo nyo po na yeluhan, hindi po pang negosyo talaga yun. Kasi ito ginagamit lang sa mga restaurant. Diyan po ang gumagamit ng mga yan. Like McDonald's, Jollibee, gumagamit sila yan. Hindi naman pang personal kasi pang commercial pa rin naman. Pero hindi pang benta. Kasi pag sinabi mo, nagbebenta ako ng yelo, dapat in 1 hour may isang sako ko.
Eh yan, baka makagawa ka ng 50 kilos, ilang oras ka naghihintay. Tagal, di ba? Kagaya ni ma'am, yung sa kanya, nanganak, naging 4. Magkano din yun? O, di ba? Magkano? Eh di kung isang biglang ganon, mas matipid yon sa kuryente kasi ang pinapagana mo isang makina. Eh yung sa kanya, 4 na makina para makagawa siya ng ganong kadaming yelo. Ang 2 tonner pataas, 2 ton, 3 tons, 5 tons, hanggang 10 tons, lahat po yan 3-phase kasi kailangan nila ng mas malaking voltahe ng kuryente. Kaya maging 3-phase po tayo. Yun ang hirap po sa lugar namin. Single phase lang kayo. Opo. Pag Kung- nagpalagay ka, Mahal. parang aabuti ng 500, 300. Ganyan ang presyoan. Kapag nagpalagay ka ng transformer, kung sa inyo ma'am, may problem din kayo sa kuryente, like hindi kayo makapag-apply ng 3-phase na transformer, pwede naman po mag-single phase kayo, 1 ton. Pero kung pagdating sa durability talaga, iba pa rin ang 3-phase. Kaya nga lang, magastos. Hindi naman sa amin napunta yun eh. Sa electric company naman po yun. Kung starting pa lang, di go for 1 ton. Para at least yun lang ang iniintindi mo. Wala kang kailangan intindihin na plus 300,000. Pagka lumaki na po siya, pwede na at least meron ka nang nabawi. Yes. Budget nyo rin ang kinoconsidered ko po. I'm not saying na kulang. Alam ko marami kayo nun. Kaya lang, syempre. Hindi, marami pa kayong pag-i-invest ang meat, di ba? Syempre, pinaparol nyo rin yung pera doon sa meat shop eh. As I'm saying, lumalaki po ang costing kapag lower package. Quality, that is the best seeds na pwede mong itanim sa market mo. Kaya ka nandito kasi you're looking for a good quality, for a good business partner. Yung value kasi ng service na ibibigay namin sa'yo, pang ganyan yung amount. We have a cheap client, sophisticated client, discount client, and we have a good ticket client. Pansinin mo yung mga high-profile client, hindi tumatawad, andali ka usap, hindi naubos oras mo. A good high-ticket client, bumibili yan through knowledge and emotion. Sa market price, tubig dito sa La Union, 30 pesos. Kaya nga si Watermax, kahit nasa Pangasinan lang, po gusto ko, high-quality customer rin pupunta dito. Kagaya nyo, mga client ko kanina, taga-Ormoc pa. Pang-anim na po kayo ngayong araw eh.